Labis na rental fees sa automated counting machines para sa 2025 elections kinwestiyon sa Senado. Ang detalye ng balita mula kay kapartner Angel Pastor. Kapartner Angel. Pinuna ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang anyay labis na rental fee sa modern automatic counting machines o ACMs na nais gamitin ng Commission on Elections o COMELEC para sa 2025 national and local elections. Sa panukalang budget ng COMELEC para sa susunod na taon ay nasa 19.799 billion pesos ang nakalaan para sa pagrenta ng 127,740 ACMs kung saan nasa 155,000 pesos naman ang presyo ng bawat isa. Ipinunto ni Pimentel na masyadong mahal ang presyo sa renta sa bawat ACM, lalo na't kung ikukonsidera ang pinansyal na hamon na kinakaharap ng gobyerno. Partikular na kwestiyon ni Pimentel ang paglobo sa presyo sa 155,000 pesos kada unit mula sa 70,000 pesos batay sa binanggit ng komisyon sa media at sa Senado sa nakaraang taon. Dagdag rin ng mambabatas na dapat ipaliwanag ng COMELEC kung bakit umabot sa higit sa 127,000 ACMs o tumaas ng 121% ang bilang na kinakailangan kumpara sa dati nitong sinabi na nasa 97,000 lamang. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News. Samantala, Justice Secretary Remulla hingi ng paglilinaw kay Executive Secretary Lucas Bersamin hingil sa paninindigan ng bansa sa ICC issue. Ang detalye mula kay kapartner Margot Gonzales. Kapartner, go Margot. Gumugulong na sa Kamara ang resolusyon na naghihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC para sa investigasyon nito sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Kung si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang tatanungin, kailangang pag-aralan ng mabuti ang naturang resolusyon. Ang kailangan daw kasing masagot dito ay kung kailangang bumalik ng bansa sa pagiging miyembro ng ICC para sa investigasyon. Punto kasi ng kalihim, hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas para makipagtulungan sa kanila. Ang resolution sa House kasi tells us to work with the ICC. Pero ang first question is, why will we work with the ICC now that we are no longer members of the ICC? Diba? Yun pa lang eh. So are we going to be members again of the ICC first for this thing to happen? Yun tanong. Marami kasing katanungan na it actually raises more questions than answers at this point in time. It has to be, sabi ko nga, kailangan pag-aralan namin na masinop itong bagay na ito kasi umatras na tayo sa ICC. Malinaw na hindi tayo miyembro. Nagkalaban-laban na nga sa korte tungkol sa epekto ng ating pag-atras sa ICC. Sabi ngayon, ang sinasabi ng Kongreso, marahil dapat magtrabaho tayo with the ICC. Ayon sa kalihim, kailangan niyang malaman muna ang argumento ng resolusyon bago pa magbigay ng ibang opinyon sa issue. Matatandaan na ilang beses nang sinabi ni Remulla na hindi na dapat mangialam ang ICC sa Pilipinas dahil matagal na tayong kumalas sa kanila. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sinabi nitong tapos na ang ugnayan ng bansa sa ICC. I have to check their records and their arguments and the discussions to understand the real score inside Congress on this matter. Ngayon may committee level discussion today and I don't know, di ko kasi na-monitor pa yung nangyayari sa diskusyon nila. Pero palaisipan yan sa ngayon kung paano natin iti-treat ang ganitong resolusyon ngayong hindi na tayo member ng ICC. Sa ngayon ay hindi pa raw nag-uusap si Pangulong Marcos at si Secretary Remulla patungkol sa House Reso. Pero ayon sa kalihim, hihingi ito ng paglilinaw bukas kay Executive Secretary Lucas Bersamin para malaman ang totoong panig ng ehekutibo sa naturang resolusyon at kung ano ang gagawin ng gobyerno dito. I intend to seek out the Executive Secretary tomorrow just to be able to make sure that we are on the same page on this matter. Siyempre, may tayo ng instruction sa Executive Secretary. Iklang na-refine lang. Kasi may balak ba tayong maging miyembro muli ng ICC dahil sa sinasabi ng Kongreso? I want to know how it affects the whole universe of the ICC and the Philippine government as it is right now. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margot Gonzales, SMNI News.
At sa iba pang mga balita, pondo, isa sa dahilan kung bakit maraming lumilipat na partido sa Kamara. Ayon yan kay Atty. Panelo. Ang detalye mula kay Kapartner Bal. David de Gracia, Kapartner Bal. Normal sa mga mambabata sa Kamara ang palipat-lipat ng partido. Ito ang sinabi ni former Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa kanyang programa sa SMNI kasunod ng paglipat sa partido ng liderato ng Kamara ng ilang PDP-11 members. Pero alam nyo, ayan po ang kalakaran dito sa ating bansa. Pag sino ang presidente at kung sino nasa kapangyarihan, yung mga miyembro ng Kongreso, doon sila lahat ang pupuntahan. Natural lang yan. Sa katunayan din anya, noong nanalo bilang Pangulo si dating Presidente Rodrigo Duterte ay marami rin anya nagsilipatan sa PDP laban. Ang dahilan naman anya kung bakit maraming dumidikit sa partido ng Pangulo o ng House Speaker. Kasi nga, pag wala ka sa lakas kung saan yung speaker ang partido niya, o kaya sa federal, saan ang presidente, miyembro, mahirapan ka kumuha ng pondo para sa distrito mo. Ngayon, ayun naman ang kalakaran niya. Kaugnay nito, naniniwala si Panelo na nauunawaan ng dating Pangulong Duterte ang pagkala sa partido ng ilang miyembro ng PDP laban. Una naman sinabi ni FPRRD sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa kasama si Pastor Apollo C. Kibuloy na wala itong pakialam kahit siya na lang ang maiwang miyembro ng kanyang partido. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Val Divina Gracia. SMNI News. Samantala, dating SOJ Aguirre sinisiguro na malakas pa rin ang ebidensya laban kay De Lima. Ang detalye mula kay Kapartner Erica Rio. Kapartner Erica. Sinisiguro ko na napakalakas ng kaso o magandang kaso bago ko i-file. Kaya po nung i-file namin yung 3 kasong yan, ay naniniwala ako nun na malakas ang kaso sapagkat yan ay pinag-aralang mabuti ng aking mga prosecutor. Ito ang pahayag ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II sa kanyang panayam sa SMNI News kaugnay sa ebidensya upang patunayan ang pagkakasangkot ni dating Senator De Lima sa illegal drug trade sa loob ng New Bilibid Prison noong panahon pa ng Administrasyong Duterte. Matatandaan na matapos ang halos 7 taon na pagkakakulong sa Camp Crame sa Quezon City, pinayagan si De Lima na magpiyansa noong Nobyembre at 13. At ayon sa kampo ng dating senadora, dapat mayroong managot sa nangyari sa kanya. Ayon naman kay Aguirre, walang nabago sa matibay na ebidensyang iniharap sa prosekusyon noong panahon ni Judge Romeo Buenaventura. Ngunit nang palitan ang nasabing judge ni Muntinlupa RTC Branch 206 Judge Henergito, sinabi nitong humina ang kaso laban sa senadora. Alalahanin po natin na wala dito sa kasong ito, walang nag-i-inhibit dito, walang nag-affidavit of desistance, walang nag-retraction dito, kaya't hindi na bago ang lakas ng ebidensya o ang ebidensyang presenta ng prosecution. Kaya lamang ang nagbago dito ay yung paningin ng judge. Dito kay Judge Sito, ang sinasabi niya, napakahina daw ng kaso laban kay Secretary De Lima, kaya binigyan niya ng bail si Secretary De Lima. Matatandaang binawi ni Judge Henergito ang dating pagtanggi ni Judge Romeo Buenaventura sa petition for bail na inihain ni De Lima, kaya ito'y pansamantalang nakalaya. Ayon pa kay Aguirre, hindi dapat magbago ang bigat ng mga ebidensyang iniharap sa prosekusyon. Ito'y kasunod ng pagbawi ni Kerwin Espinosa sa kanyang testimonya na nag-uugnay sa kaso ni De Lima. Ngayon, itong sinasabi nila, sinasite nila yung retraction ni Kerwin Espinosa. Wala pong epekto yan sapagkat si Kerwin Espinosa ay kailanman ay hindi na ipresenta sa anumang kaso dyan sa Muntinlupa. Kaya't kung siya man ay nag-retract, hindi po makaka-apekto dito sa 3 kasong dito. Sa kabilang banda, itinanggi naman ni Aguirre na pinilit niya si dating Bureau of Corrections Officer in Charge, Rafael Ragos, na tumistigo laban kay De Lima. So 2018, 2022, 4 na taon na po kung wala sa DOJ. Paano ko siya tatakutin? Bakit inabot siya ng 7 taon bago siya mag-retract o mag-submit ng affidavit of desistance? Makikita natin kung paano talaga voluntary na
pinatunayan ni Ragos yung kanyang sinasabing nagdala siya ng 10 bilyon kay Secretary De Lima. At sinabi niya doon, siya pa, makikita natin doon na siya pa nga, patawa-tawa pa siya pa nga ang nagsasabi o na kung ano ang dapat tanong o kung ano ang dapat isagot na hindi alam ng mga NBI people. Mahigit po ng 1 oras yung video na yan. Kaya yan po'y makikita at presenta po yan ng prosecution nang pagkatapos mag-retract ni Ragos sa RTC na Muntinlupa. Samantala, ani Aguirre, bukas siya sa anumang aksyon na gagawin ng Department of Justice kaugnay sa kaso ni De Lima. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Erica Rio, SMNI News. At para sa uling detalye ng ating balitang national, Pangulong Marcos nagbigay ng amnestiya sa mga rebelde. Ang detalye sa pagbabalik ni Camarbal. De Villagracia, Camarbal. Bigay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng amnestiya sa mga kasalukuyan at ating mga miyembro ng rebel groups na posibleng nakagawa ng krimen dahil sa kanilang political na paniniwala. Sa crowd dito ang mga miyembro ng Revolutionaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas o Revolutionary Proletarian Army o Alex Bongkayo Brigade, Moro Islamic Liberation Front, Moro National Liberation Front at dating miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front o CPP-NDF. Sa crowd naman, sa amnesty ang ilang mga krimen tulad ng rebellion or insurrection, conspiracy at paghahay ng proposal para gawin ang isang rebellion o insurrection, disloyalty sa public officers at employees, pangudyok upang gawin ang isang rebellion o insurrection, sedition, maging ang conspiracy para gawin ang isang sedition o ang pag-uudyok para gawin ito, pagkakaroon ng illegal assembly at illegal association, direct at indirect assault, illegal possession of firearms, ammunition, and explosives, particular na kung ginamit ito sa isang rebellion. Ang hindi lang sakop, kapartner ang mga krimen tulad ng kidnap for ransom, massacre, rape at terorismo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Val de Villagracia, kapartner mo sa Balita at Servicio.